Hello guys, sa ngayon may problema yung engine room crane namin. So hindi to siya ma-operate kahit na may power na siya. So kailangan talaga yung chicken yung dun sa local panel niya. Ang problema lang kasi yung position niya at saka yung access ng panel medyo mahirap So kailangan ng hagdanan. So hindi pa rin natin ma-access yung breaker tapos yung fuse niya doon sa panel mismo. Wala kasi itong platform eh. Tsaka yung location niya mataas So kailangan ng work permit dito at least planuhan kung ano ang gagawin. So dito na pagdesisyonan, nalagyan ng karagdagang platform at saka yung para maabot ng ladder yung panel mismo at may naka-assist na chain block na nakakabit sa likod natin, sa harness natin para at least secure tayo. So di ko na pala napagita yung staging na nilagay dito. Pero sa mga ganitong trabaho, dapat maigi na pagplanuhan ito at priority natin parati yung safety natin. So dito na-check natin yung power supply. So meron naman siya, ang 3-phase niya for 40. So at dito, chinek na rin natin lahat ng overload niya, pati yung mga fuse. Bawat inisa-isa na natin to. So na-check natin yung power supply na 440, meron naman yung overload niya, wala namang nag-trip na breaker. At tapos lahat ng mga fuse okay naman. So ang problema lang, wala siyang supply para sa control circuit niya na 220 volts para dun sa mga relay. So kailangan muna natin checkin yung diagram para malaman natin kung meron bang mga interlock. So chinek natin yung diagram kung ano ba yung nag-interlock para dun sa control circuit niya. So itong napansin natin yung relay na to na key A, which is nakakabit dito. Actually ito once ma-energize dapat mag-close to Ano nangyayari dito yung nag-close? Posible na ito di gumagana So chinek natin ito at na-confirm natin na meron naman siyang 3-phase supply. Ang problema lang yung auxiliary contact niya, hindi nagre-respond hindi nagko-close. So same din ito ng principle para sa yung ginagamit sa steering gear, yung phase monitoring relay. So in case na isang supply lang mawala, so yung auxiliary hindi magko-close yung contact niya. So ang ginawa muna natin, binaypass muna natin ito at para ma-check malipat dun sa magandang piston dahil medyo lang yung piston natin dito, at least doon may evaluate natin ang gusto at maghanap muna tayo ng spare kung meron. So yun, at least na napagalaw na natin at nalipat natin ito sa magandang pwesto
at least dito, evaluate natin ang gusto kung ano ba yung dahilan o ano ba yung pwede nating magawa para maayos ito, at kung meron man tayong spare, papalitan na, no? So ngayon tatanggalin muna natin ito at para ma-check na rin natin kung ano ba yung problema. So dito pala, na-check natin yung mga limit switch niya, no? Yung mga interlock niya sa overload relay, yung sa load limiter. So lahat yun okay naman, maliban lang dito sa relay na to, yung para sa voltage monitoring niya. So dito, tinanggal na lang natin ito at binaypass na yung auxiliary contact niya. At para makuha na rin natin ang data, dahil walang spare, at para ma-requestan na rin ng spare parts. So kailangan natin i-explain sa bossing natin yung risk na involved dito at i-require na rin ng approval niya para i-bypass ito for temporary na magamit yung crane. 3-phase power monitoring relay. What? Monitoring the 3-phase power. Okay. That's But right. this one, if it cannot, okay, sometimes the single phase have Yeah, happened so that time, it will open. So in-examine natin ito at makikita dito na may tama na yung gilid niya, no? So may burn marks na ito at yung sa gilid niya lumubo na rin, ano? So kailangan natin talaga palitan ito at requestan muna. So ito, malaki yung butas. So dito makikita natin yung auxiliary contact niya, yung 11 tsaka 14. So hindi nagko-close, ano, kahit na may 3-phase supply siya. So hindi siya nagre-respond. So hanggang dito na lang, guys, at maraming salamat. Share ko ulit pag dumating na yung spare parts kung nandito pa ako, no? So anyway, ingat tayo parati. Maraming salamat sa inyo.